Iginit po ng House prosecutors na nangongopya raw po ng mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte para po sa kanyang impeachment trial. Ang bise naman po, ibinida na napatakbo niya ang kanyang opisina sa kabila po ng anyay sistematikong pag-atake laban sa kanya. Narito pong report ni Mayan Los Baños. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Unbothered daw si Vice President Sara Duterte sa anyay pag-atake sa kanya. Sinabi yan ng bise sa accomplishment report ng kanyang opisina ilang linggo bago ang kanyang impeachment trial. Ilan sa mga flinex ng bise ang libo-libong natulungan ng OVP sa pagpapagamot, pagpapalibing, pagbibigay ng trabaho at school supplies. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa napag-uusapan ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Meron lang pong napag-usapan na about sa magpe-preside ng impeachment, sir. Wala pa. Wala pang pag-uusap. Until today, sir, ikaw. Yes. Kailan pag-uusapan yung about sa kung sino presiding officer? Wala pa. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng ihalal dyan si Senator Chis Escudero. Pero gate ni Senator Robin Padilla na mula sa minority bloc, malinaw na si Senate President Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis. Sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Kung matatandaan, inamyendahan ng impeachment rules ito lang June 3 kung saan nakasaad na ang Senate President pa rin ang presiding officer. Pwera lang kung maghahalal ang mayorya ng ibang senador. Pero sabi ni Padilla, handa silang pigilan yan. Pupush ng ilang mga taga-mayorya na si Senator Chis ang mag-presiding officer, i-oppose po ba ninyo, sir? Or at least ng minority bloc? Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yon. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Samantala, hindi pa rin natapos kanina ang pre-trial conference. Umabot daw kasi ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosekusyon at depensa na kailangang markahan. Sa Article 1 pa lang yan no umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. And your estimate is tomorrow matatapos? If tomorrow it's still just a hope that we can finish by tomorrow. Bagamat hindi pa rin natapos ang pre-trial conference ngayong araw, kumpiyansa naman sa Senate Secretary Bantog na on track pa rin sila sa deadline na pag-sumite ng pre-trial order sa June 25. Lalamanin ang pre-trial order ang summation ng pre-trial conference. Gayon din ang napagkasunduan ng defense at prosecution teams at yung tinatawag na roadmap o yung direksyon na tatahakin ng paglilitis. Kinwestiyon naman ang bagong talagang legal spokesperson ng prosecution team ang pangungopya umano ng mga testigo ng defense team ni VP Sara. 51 raw ang common witnesses ng magkabilang panig. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if there will just be a duplicate of statement of another witness. Handa naman daw ang defense team na sumagot kung hingan sila ng komento ng impeachment court. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. Sinagot naman ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro ang kumakalat online na kinain daw siya sa debatehan ng mga abogado ni VP Sara sa naunang pre-trial conference. I charge it to fake news. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Sa kabila niya, nagkasundo sina Luistro at defense team na hindi sapat ang 3 buwan para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at
podcast. At sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!